Magandang araw mga kabayan. Pag-uusapan po natin ang sagot ng kampo ni Vice President Sara dito po sa bagong kadramahan ng mga Committee on Justice sa House of Crooks, sa House of Buaya, kung saan sinasabi nila na na-disrespect daw po sila. Kapal ng mukha ng mga hayop na ito. Na-disrespect daw po sila dahil hindi sumipot si Vice President Sara at lalong na-disrespect daw po sila kasi kahit abogado ni Vice President Sara ay wala ni isang sumipot. Kahihiyan po ang kanilang inabot kasi hindi nga nire-recognize ng kampo ni Vice President Sara itong mini trial na gusto nilang mangyari. And tinawag po ito na unconstitutional. Siyempre si Dilima, umiiyak mga kababayan po natin. Yan po yung ating pag-uusapan at Ramel Madriaga ha, na kinikilala nilang santo na naman, no? May Kian de los Santos sila. Naunang ginawang santo, ito, Ramel Madriaga, santo na naman, mga kababayan po natin. Na ito daw yung magdidiin kay Vice President Sara at magpapatunay sa sinasabing korupsyon ni Vice President Sara. Yan po ay isang kasinungalingan, mga kababayan natin. At tinawag po ito na isang populated source ng miyembro mismo ng Committee on Justice. Panoorin natin to. Director of NBI has already assigned personnel to watch 24 hours. Mr. Madriaga in Camp Bagondiwa. In fact, the jail superintendent has already stated that Madriaga has been transferred to a solitary cell so that there'll be no other people there that will endanger his life. Di ba? Ibig sabihin, may exclusive na kulungan para sa kanya. Special lang, hayop na tong kidnapper na kriminal magnanakaw. And so, Madam Chair, with the presumption, Madam Chair, of regularity of functions and that our witnesses will be fully protected, there's no need for this motion. Secondly, Madam Chair, Ramil Madriaga is a polluted source. He is facing kidnapping with murder charges. In 2021, one member of the anti-kidnapping gang was killed. The PNP, member of the anti-kidnapping gang. And then they were arrested in 2022, 2023. That's why he is in jail. And now we're going to give credence to a polluted Chair. affidavit. Point Madam of Chair, order. no, There Madam is a Chair. point of order, Let us clarify, Honorable you're trying to Rodriguez. protect somebody who is a polluted source. In fact, in Madam the cases Chair, of the Honorable Supreme Court. Rodriguez, there's a point of order. Thank you, Madam Chair. Let's- The Oh, yan po mga kababayan natin ha. So palpal sila mismo yung kasama nila ha. Yung mismo ha. Yung bumoto yan sa sufficient and ground kasi nasabing impeachment ni Vice President Sara. Ngayon, ito rin yung nagbulgar sa kanila. Mantakin mo ha. Sinasabihan po sila mga kababayan, bakit nila pinoprotektahan itong criminal na ito? Polluted source, polluted affidavit. So bakit gusto nila protektahan? At ang ganda na sinabi ni Ropos Rodriguez in fairness ha, kahit si Rodriguez na ito medyo naglalaro ha, sinasabi niya na isang miyembro ng PNP anti-kidnapping yung namatay. Dahil lang dyan sa grupo ni Madriaga. Ngayon, ang ganda ng pag-question niya, bakit nyo binibigyan ng protection ito? Bakit nyo binibigyan ng protection itong isang polluted affidavit, polluted source, isang kriminal? O, anong ginawa ni Mr. Chair? Anong ginawa ni Luistro? Diba? Kumontra agad. Pinadelete, mga kababayan natin. Oo. Pinatanggal, pinastrike. Pinastrike ang sinabi po ni Ropos Rodriguez. Ito yun, mga kababayan natin. O, nasa balita na agad, ang bilis, mga kababayan natin. Okay? Pinatanggal ni Luistro ang sinabi po ni Congressman Ropos Rodriguez. Ito ang sinabi ng Net25 News and Information. Just in, nagpasya ang House Committee on Justice na alisin sa official record ang pahayag ni Representative Ropos Rodriguez na kumukwestiyon sa kredibilidad ng testigong si Ramel Madriaga kabilang ang aligasyon nitong isa umano itong polluted source, which is totoo naman. Diba? Mantakin mo, kriminal, kidnapper. O may namatay pa na isang pulis sa police operation na ginawa nila. Tapos nagpapakita na parang pinoprotektahan nila. Ngayon gusto nilang tanggalin, ngayon inaalis nila sa official record ng Committee on Justice.
Bakit? Napapahiya po sila. Napapahiya po sila mga kabayan kasi yan po yung katotohanan. Hindi nila matanggap na may miyembro sila sa Committee on Justice na nagpapahiya sa kanila. Tapos sasabihin nila mga kababayan po natin kay BP Sara na dinidisrespect sila. Paano sila dinidisrespect? Iyon naman talaga eh. Iyon naman talaga. Paano sila dinidisrespect? Kasi ito nga yung sinasabi ng council ni Vice President Sara mga kababayan natin. No? Basahin din natin ha. Okay? Right. Sabi dito, we cannot participate a proceeding that we think is unconstitutional. Ito sinasabing mini trial. We cannot have the Vice President appear before a body exercising a power of authority that is vested by the Constitution and other tribunal. Dahil ika nga mga kabayan natin, sa Senado, yung tamang trial talaga. So walang sinasabi na mini trial. Ito nga ay fishing expedition. Sinabi na mismo ni Ropos Rodriguez na fishing expedition yung pinagagawa ng mga buayang ito. Anyway, pakinggan natin yung opisyal na naging pahayag ng legal team ni BP Sara. Let me respond to the second one before I go to the first one. We regret that that's how the good representative feel, but we also had very clearly in our letter and with good intentions, because it is our duty as lawyer to put the defense or best defense available for our client. And at this point, we really feel or we believe that the committee really has no jurisdiction to conduct any form of trial. There was no disrespect intended because in fact, we had responded to the invitation that was extended to us, signed by the chairperson of the committee, and we had submitted this even before the committee hearing today. So we don't know, we don't understand how that could be a form of disrespect. Nonetheless, let me address your question on the statement that what is being done at the committee level is a preliminary investigation, and they may be referring to the comparison of the committee level proceeding as akin to a preliminary investigation. However, if you have taken note of the past statements by members of the committee, and this is not even something that we said or stated, the term mini trial did not come from the defense. The term mini trial came from members of the committee. Oh, di ba? Si Luis Truiz mo nagsabi niyan. Nakakandak po sila ng mini trial. Sa interview niya po galing yan at hindi galing sa kampo ni Vice President Sara. Ngayon sasabihin nila na disrespect. Kasi ang tamang trial talaga is dapat sa Senado. Kaya nga sabi ng ating mga kababayan, kahit ako rin total, i-impeach naman talaga nila si BP Sara sa House of Representatives, i-impeach yun na. I-transmit yun na sa Senado para magkaroon na agad ng tamang forum. Doon talaga magsilabasan ng mga ebidensya. Alam mo, nag-aalangan sila dito kay Madriaga. Itong si Gloria Mercado, nag-aalangan sila dyan. Kasi alam nila na mga fake witnesses yun. Ang hirap nila patunayan yun, lalo na magaling yung mga abogado ni BP Sara. And in fact, you only have to look probably in the internet or search them yourselves to know that there have been statements to this effect that what the committee will do is sort of a mini trial. And so our response to that is, given that the Constitution only vests the power and authority to conduct trial in the Senate, then the House of Representatives or any of its committees cannot do that. And I think this is very clear also in the Duterte ruling, both in the 2025 and 2026 decisions of the Supreme Court, that constitutional parameters with respect to the conduct of the entire impeachment proceedings should always be complied with, especially
given that it's not only a purely political proceeding, it is also a legal proceeding, and therefore must comply with the fundamental law. And what is our fundamental law? Our fundamental law is the Constitution. You don't even have to write it in any contracts or agreements or any rules. It's written in every rules, in every contract. That's how fundamental the objection of the respondent is to the committee proceedings. Let Yun. me Pahiya sila, mga kababayan po natin, di ba? Pahiya sila Ila de Lima sa sinasabi po ng mga legal counsel ni VP Sara. Kasi hindi man basta-basta to na sasabihin mo na unconstitutional dahil lahat yan ay pinapag-aralan nila. Ilalo na po, hindi basta-basta ulitin natin itong mga abogado ni VP Sara. Yung palusot, no, yung sinasabi nitong si Luis Tro, ang hindi pagharap sa proseso ay maaring itoring na patunay na paglabag sa saligang batas. Yan, imbento niya na naman yan, mga kababayan natin. Ulitin natin, sinasabi nga po ng abogado ni Vice President Sara, ang tamang trial ay nasa Senado at wala sa kanila. O bakit sila gumagawa ng sinasabi nilang mini trial? Diba? Kasi ito po ay fishing expedition. Sinusubukan nila na humarap si VP Sara. Sinusubukan nila na makakuha na naman ng mga bagong mga ebidensya galing mismo kay VP Sara. Alam natin kung anong sabihin ni VP Sara, gagamitin naman against sa kanya. O tingnan mo yung mga ibang mga ginagamit nila ngayon. Galing yan sa sinabi ni VP Sara. Kaya talagang maingat na ngayon si VP Sara sa pagsasalita. Lalo na yung mga gunggong na ito, walang ebidensya. Sinabi mismo ni Leila de Lima na wala silang ebidensya. Kaya nga, 'di ba, pinapasabpina pa nila yung mga documents sa kuha. Pinapasabpina nila yung ibang mga ebidensya na gusto nilang makuha. Ayan o, dami nilang pinapasabpina, mga kababayan natin. Ang dami nilang gustong ipasabpina kasi wala nga silang ebidensya. Ayan o, ayan, subpoena documents, Duterte Statement of Assets and Liabilities. O, SALN, NBI findings in its proof of Duterte's threats against President, First Lady, and former Speaker. Documents related to confidential and intelligence fund of the Office of the Vice President and DepEd during Duterte's tenure as Secretary. Certification from the Philippine Statistic Authority on the identities of recipient of confidential and intelligence funds from Duterte's offices. So ito yung mga gusto nilang makuha. Kaya gigil na gigil po sila dyan kay Mary Grace Piatos. Kasi nga, nagbigay ng information ito, pagtansya ko lang, si Mary Grace Piatos na kinakatakutan nila. Kinakatakutan nila na nakilala po sila, nalaman kung anong kanilang sikreto, lalo na po itong mga makaliwang grupo, itong komunista, na alam natin na sila yung mga ginamitan ng ilan sa confidential fund. Yung mga impormasyon. Kaya natatakot po sila, mga kababayan. So malinaw na wala talaga silang ebidensya at pahiya po sila dito. At bago tayo magtapos, itong mga nagsasabi na dapat respect sila ni VP Sara, dapat ipakita nila muna nakarespi-respito po sila. Ay ganito sila Leila de Lima, di ba? Sinasabi niya na disrespect daw po sa proceedings ang ginawa ni Vice President Sara. E ang tanong natin, yung ginagawa po ba nilang proceedings ay may respect? Fishing expedition nga eh. Lahat na nakaupo doon, mantakin mo yung mga lahat na nanonood, nakikita nila na lahat na nakaupo daw doon sa komite is mga miyembro ng tumanggap ng maleta. Lahat po is anti-Duterte. So ano pa yung aasahan ni VP Sara kung sakaling umarap siya? Hindi, wala rin naman. Sayang. Kaya tama yan, no? Mas gugustuhin ni VP Sara na tumulong na lang sa ating mga kababayan na ngayon ay naiipit sa sobrang krisis dahil sa kabangagan ni Bongbong Marcos.